Ano ang kahilingan nyo sa araw na ito mga tol? Ngayon po kasi ay ika-120 araw na kalayaan po ng Pilipinas. Ako kung ako'y tatanungin ninyo, ang hiling ko sana lumaya na po tayo sa mga korap na politiko. Sabi nga ng dating Pangulong Aquino, kung walang korap, walang mahirap. Ano? At ako'y naniniwala diyan, bagamat ako'y hindi dilaw, pero malakas ang paniniwala ko na kung hindi dahil sa mga korap na politiko, kung meron mang mahirap, baka mangilan-ngilan lamang na mga Pilipino. Kaya patuloy po tayong naghahanap ng pananagutan, hindi lamang kay Vice President Sara Duterte, kung hindi sa lahat ng mga nakaupo sa ating gobyerno. At for the sake of fairness, kung kayo may aligasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, ilabas ninyo ang mga ebidensya para matimbang po natin sa harapan ng publiko at kung kinakailangan nyo talagang gawin, idaan nyo po sa isang impeachment. Kasi alam naman natin lahat na si Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon habang Pangulo ng Pilipinas ay hindi po pwedeng sampahan ng kasong kriminal. Kung may ebidensya kayo, magintay kayo hanggang February 2027 at ihain ninyo ang impeachment laban kay PBBM. Sa parte naman namin na mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi naniniwalang siya'y gumagawa ng korupsyon, bagamat ako'y naniniwala naman sa isang parte dito naman kay Sara Duterte na siya'y dapat mapanagot. Dapat magpatuloy ito pong impeachment trial na kanya pong kinakaharap na sa tingin ko naman mangyayari. Pero sa puntong ito, hindi po yung dalawang mataas ang posisyon sa ating gobyerno ang ating pag-uusapan. Bagamat masisingit natin mamaya ulit itong si Sara Duterte, pero ang pinaka-partikular na pag-uusapan po natin ay ang mga personalidad sa likod po ng flood control project anomalies. Ano na ba ang update dito? Wala pa po ulit na sampahan ng kaso maliban po sa pinakahuli na sina Curly Discaya at mga kasabwat po nito. Yung inaasahan po natin na sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na within 2 weeks natapos na po ngayong araw po na ito, no? Kaya sana by Monday gulatin tayo ni Ombudsman Boying Remulla at sampahan niya na ng kaso yung kanyang sinabi na si Senator Joel Villanueva. Pero update muna tayo. Sino-sino na po ba ang mga arestado kaugnay po ng flood control project anomalies? Siyempre, nandiyan po nangunguna sa listahan dahil siya yung pinaka-big fish so far ay si Senator Jinggoy Estrada, ang dating senador na si Bong Revilla. Magkasama na po sila sa male dormitory ng Quezon City Jail dyan po sa Quezon City. Tapos ang mag-asawang Curly at Sara Discaya ay parehas na pong nakakulong. Sa Visayas itong si Sara Discaya at ito naman si Curly ay sa Provincial Jail ng Bulacan. Sina Bryce Hernandez, JP Mendoza nakakulong na din po. Ang presidente ng St. Timothy Construction Corporation na si Roma Rimando, mga opisyalis po ng DPWH sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas. Partikular sa Bulacan, Davao Occidental, Mimaropa, NCR, at saka Quezon City, First District Engineering Office. So far, yan pa lamang po. Ano? Ang napapanagot o humaharap sa pananagutan bagamat ini-enjoy pa rin nila yung presumption of innocence. Kasi ito pong mga nasa ilalim, mga sangkot po ito kaso lang kinakailangan po sila ng ating gobyerno yung testimonya nila in particular para po mas mapalakas ang laban sa mga una na po nating binanggit na mga individual. Ang mga state witnesses na ito ay sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opulencia, Sally Santos, Monica Santos, Francisco Delia Puente Jr. at Berhel Nino Garcia. Ang halaga po ng nababawi na po ng ating gobyerno mula po sa daang-daang bilyong ninakaw ng mga korap na individual ay nasa 841 million pa lamang po. Ang ibang mga personalidad na sangkot, katulad ni Saldico, ay nagtatago pa, no?
Si Manuel Bunoan, hindi nakalagay dito pero siya po ay nakakulong na din. O sa bagay, kasama na siya sa mga opisyalis ng DPWH. Ano? Ngayon, ano ba ang latest kay Senator Joel Villanueva? Kasi hindi naman natin ito tutuunan ng pansin kung hindi po nagsalita si Ombudsman Boyeng Remulla eh. Ito po kasi yung kanyang naging press conference noong May 26, 2026. At sa bahagi po ng press conference na ito, sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na within 2 weeks time, sasampahan na po ng kaso itong si Senator Joel Villanueva. Sinabi niya po ito May 26. Kung 2 weeks time ang bibilangin natin, 14 days. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 days. Plus 12. Ilan po yan? 17 days na po ang lumilipas. O baka naman ang ibig sabihin ni Ombudsman Boyeng Remulla, Monday to Friday lamang, excluding pa yung holiday, katulad ngayon. No? Sige, pagbigyan na natin. Kung Monday to Friday, excluding holiday, inaasahan natin by Friday next week ang deadline. No? Baka naman pinupulido lamang talaga ni Ombudsman Boyeng Remulla yung kaso laban dito kay Senator Joel Villanueva. Kaya sana gulatin niyo po kami, Ombudsman Boyeng Remulla, na sa darating na Lunes hanggang Biyernes, maisasampa na po itong sinabi nyo naman na hinug na kaso laban po kay Senator Joel Villanueva. At dahil po dyan, meron pong reaction video itong si Attorney Enzo Recto na re-uploaded dito po sa channel na Veritas, mga katotohanang magpapalaya sa bayan. Pakinggan po natin ang reaction video at re-reactionan din po natin nitong si Attorney Enzo Recto. Maraming nagtatanong din sa atin, yung kay Villanueva. Itong kay Joel Villanueva, mas advanced na stage na. Mas advanced na stage na, mga kabunyog. Bakit? May resolution na ang ombudsman. May resolution na ang DOJ. Tapos na ang preliminary investigation. Ito ulitin ko ang status kay Villanueva, may resolution na ang DOJ, may resolution na rin ang ombudsman. Ang stage niyan, tinatapos na yung kaso, finishing touches na lang. Yan yung alam nating huling update ni Ombudsman Boyeng Remulla. Naalala nyo yung nag-press briefing si Ombudsman Boyeng Remulla? Ayos ng suggestion ni TJR. Hayaan muna nating maging hudas siya sa kanyang block bago kasuhan si Villanueva. O sige, tatalakayin natin mamaya yan. Pinapanood lang muna natin itong reaction ni Attorney Enzo Recto. Sabi niya, yung kay Jinggoy, pus na. Pipirmahan ko na mamaya. Sa Wednesday, May 28, ipafile na yon. O ganun ganun yung sinabi ni Ombudsman Boyeng. Na i-file nga nung May 28. Yung kay Jinggoy. Sabi niya, at alam naman natin ang nangyari dyan. Nung na-file nung May 28, graph lang naman muna yung pinail. Kaya the following day, Friday, nakapag-piyansa pa ito pong si Jinggoy Estrada at hindi po siya nakulong. Pero yung plunder, tahimik, no? Nagulat na lang tayo. June 1, nilabasan ng warrant of arrest itong si Jinggoy Estrada, no? Kaya naman baka gulatin din tayo nitong si Ombudsman Boyeng Remulla sa Monday. Kasi ngayon, Friday, holiday, June 12. Ang Monday ay June 15. Yan ang sana gulatin tayo, no? Pero may punto rin yung nag-comment kanina. Hayaan munang mag-traidor, which is tingin ko baka hindi yan magiging factor na eh. Kasi dito nga po sa pagpapaliwanag ni Attorney Enzo Recto, mukhang malabo na talagang magawan pa ng paraan. Dahil unang-una, si Ombudsman Boyeng Remulla nagbigay na po ng timeline. At alam na po ng tao, alam na po ng publiko na anytime pwede na talagang isampa ang kaso kay Joel Villanueva. Tapos biglang hindi masasampahan ng kaso. Ang maiipit dyan, gobyerno. Partikular, itong ombudsman. At sasabihin pa ng mga DDS niyan pag nagkataon, kaya bumaligtad kasi inatras ang kaso.
no? Kaya tingin ko hindi maganda na magkaroon ng ganong sitwasyon. Kung ako nga ang masusunod dito, kakasuhan ko na talaga ito sa hukuman eh. Kung bumaligtad siya, nasa sa kanya na po yun. Pero kung hindi naman siya bumaligtad, ang mahalaga may kaso. Saka, babanggitin din po dito ni Atty. Enzo Recto na may paninindigan daw po itong si Villanueva. At in fact, ito daw po ay nananatili ang suporta kay Alan Peter Cayetano. O sige, patuloy po natin pakinggan ito pong reaksyon ni Atty. Enzo Recto. Yung kay Villanueva, finishing touches na rin ang kaso. Mga within 2 weeks matatapos na yan. So ulitin ko mga kabunyog, mga kababayan ha. Ang stage ng kaso, kapag nasa preliminary investigation stage, ibig sabihin, dinidetermine pa kung may probable cause talaga o wala. Kaninong kaso ang ganyan ang stage? Kay Marcoleta at saka kay Chis Escudero. Wala pang resolution ng ombudsman doon. Pero, preliminary investigation stage na. Pero, isama natin yung kay Congressman Martin Romualdez. Kasi sabihin na naman ng mga DDS, pagkakakampi ninyo, hindi nyo pinapansin. Eto nga, no? Kasama sa mga nasa preliminary investigation and soon, pwedeng sampahan ng kaso sa hukuman, including si Congressman Martin Romualdez. Pero yung kay Villanueva, tapos na ang preliminary investigation. May resolution na. Meron na. Tinatapos na lang yung kaso. Ibig sabihin, parang rini-review lang kung may mga change, pero sigurado na. Yung sinasabi ni Ombudsman Buying na within 2 weeks, actually, itong week na ito yung pang second week. Kasi nung sinabi yan ni Ombudsman Buying na within 2 weeks, sinabi niya noon, sa Wednesday, May 28, ipa-file na yung kay Jinggoy. Pero ilang araw nga, na-i-file yung kay Jinggoy. Na-i-file yung kay Jinggoy. Pero within 2 weeks, so within 2 weeks, ngayon na to? Itong week na ito. Itong week na ito. Kung hindi man yan ma-i-file, baka bukas pa. Baka sunod na linggo. So pero, tayo kahit ayaw ninyo kay Ombudsman Boying Remulla o gusto ninyo, ako naman, still may tiwala pa rin naman sa kanya kahit nagkakamali sa mga timeline. Kaya nga, uunawain ko na lamang na yung 2-week time na binigay niya ay not including yung Saturday and Sunday. Kaya basically, Monday to Friday excluding pa ang holiday. Yung binanggit ko kanina, pang 15 days sa Friday. Pang 15 days sa Friday para kahit paano naman mahaba yung time nyo, Ombudsman Boying Remulla, at sana gulatin nyo po talaga kami na either sa mga araw na yan next week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, makita na po namin na naihain na sa korte yung information laban po dito kay Senator Joel Villanueva. At kung wala naman talaga pala siyang kasalanan dahil nag-aalangan kayo sa pagsasampa, wag niyo na pong patagalin. Once and for all, tuldukan na rin natin ito. Kasi hindi rin naman fair para kay Joel Villanueva kung sa appreciation ninyo, wala naman palang maisasampang kaso sa hukuman tapos pinapatagal pa diyan po sa inyong ahensya. Pero ako'y naniniwala na mas malakas ang tsansa na maiakit yan sa korte. Dahil meron pong whistleblower dito kay Joel Villanueva na talagang naninindigan. At ito nga po, si Henry Alcantara, na ayon sa utos mismo ni Roberto Bernardo. Di ba? Iba po yung sitwasyon Merong mismong whistleblower na nakakulong, tapos eventually binigyan ng pagkakataong maging state witness ng ating gobyerno. Kaya siguro naman hindi nyo ibibigay yung pagiging state witness sa dalawa kung mahina po yung kanilang reklamo, particular dito kay Joel Villanueva o yung kanilang nalalaman, particular dito kay Senator Joel Villanueva. Ang sa amin lamang, wag nang patagalin pa. Kasi kung papanoorin natin muli yung panoorin ko sa inyo ng bahagya. Sinabi dito nitong si Ombudsman Boying Remulla, magiging mainit talaga ang tag-init
Tag-ulan na. Tag-ulan na. Ombudsman Boying Remulla, nag-uulan na po every now and then eh. Hindi pa rin po nakakasuhan yung sinasabi yung mga dapat makasuhan. Balikan natin ito. There are other cases that we are aggressively pursuing. And yung hinog na, di ba sinabi ko naman nung araw pa, nung few months ago, sabi ko lalong iinit sa tag-init. Oh. Painit yan, painit. Ang problema, Ombudsman Boying Remulla, sinusuportahan ko kayo sa totoo lang. Asa lang, hindi naman ako pwedeng magbulag-bulagan sa mga pagkukulang. Hindi kayo perpekto, pero ayun nga, yung mga pagkukulang, pinapaalala namin sa inyo kasi yun yung nakikita ng publiko. No? Lalo niya, nagsasabi po kayo na yung tag-init, magiging mainit talaga. Inabot na po ng tag-ulan. June na po ngayon. Kaya please, gulatin niyo po kami sa Monday hanggang Friday at sana either ibasura nyo na yan o sampan nyo po yung kaso. Dalawa lang naman yan eh. Ibasura o isampa ang kaso sa hukuman. Balik po tayo dito sa reaction ni Attorney Enzo Recto. Malamang next week, maipa-file na yan. Maliban na lang kung nagbago ng isip ang ombudsman. Yan. Pero napaka-remote ng posibilidad na magbago ng isip ang ombudsman. Kasi nakapag-anunsyo na siya eh. Actually mga kabunyog, iyan sa totoo lang ang problema ni Joel Villanueva. Kaya hindi ganun sa kanya kadali na lumipat ng bakod. Hindi ganun. Yan na yung pinupunto nung isang nag-comment sa atin kanina. No? Gusto niya kasi magtraidor muna. Mukhang malabo naman magtraidor to si Joel Villanueva kapalit ng kaso. Kasi hindi niya na to magagawa pang i-atras mga tol. Hindi na magagawa pa ng ombudsman na i-atras ang kaso na yan. Dahil nagsalita na sila eh. Di ba? Pagka ganun ang nangyari, inatras tapos bumaligtad, tapos inatras o kaya inatras tapos bumaligtad. Obvious na obvious po yun. Panloloko po sa tao yun. No? Kaya tingin po dito ni Attorney Enzo Recto, malabong mangyari na magiging dahilan pa yung pagbaligtad niya para lamang i-atras yung kaso. Kadali ang paglipat ni Villanueva kasi na-resolve na ng ombudsman yung kaso niya eh. Nai-anunsyo na rin sa publiko. Sige, magtanong tayo. Total, may nagtatanong dyan. Tinulungan niya ako. Sabi ni Makmak, sino ang excited na makulong si Joel Villanueva? Kung kayo po'y excited na makulong si Joel Villanueva, mag-comment po kayo ng 1. Kung kayo po'y naniniwala kay Senator Joel Villanueva na wala po siyang kasalanan at hindi makulong, dapat mag-comment kayo ng 2. Ulitin po natin mag-comment po kayo ng 1 kung gusto nyo pong makulong itong si Senator Joel Villanueva at comment 2 kung ayaw nyo pong makulong si Joel Villanueva. Ni Ombudsman Boying Remulla. Si Chis Escudero, ang sabi lang ni Chis Escudero, nasa preliminary investigation stage na. So ibig sabihin, wala pang desisyon ng ombudsman kay... Lagot ka, Joel Villanueva, makasingit lang ako ulit. Wala akong nakikita na nagko-comment ng 2. Sa 3,000 na manonood natin, at kung kayo'y makakapanood pa ng replay nito, mag-participate din po kayo mga tol. 1 ang nakikita ko. Lahat ng nanonood sa atin, 3,000 mahigit, gustong makulong si Joel Villanueva. Bakit? Bakit po kayo gusto nyong makulong si Joel Villanueva? Paki-comment nyo na din po dyan ang dahilan. Chis Escudero. Pero kay Villanueva, nai-anunsyo na mayroon na, may resolution na yung preliminary investigation at tinatapos na lang yung kaso. Ready na yan for filing within 2 weeks. Kaya, mahirap talaga, mahirap yung sa part ni Villanueva, lilipat siya. Tapos paglipat niya, tutuluyan pa rin naman siya sa kaso. Parang, bakit siya lilipat kung tutuluyan pa rin naman siya ng kaso? Kaya medyo yan mga kabunyog, yan yung isang dahilan. Bakit nahihirap na si Villanueva, mas mahirap magdesisyon sa kanya na tumawid. Kasi, hindi rin naman siya. Alam mo naman pala dahilan, Cordillere. Siyempre, ganun talaga rito. Di mag-poll din sila dun sa kabila. Ang punto lang namin dito, sa 3,000 mahigit na nanonood, obvious na gusto lahat, kung hindi man lahat, makulong itong si Joel Villanueva.
O, subukan nyo rin magtanong doon sa mga live streaming ng kabila. Siyempre, papabor kay Joel Villanueva. Ganun talaga yon. Common sense naman na. Hindi mo naman kailangan ipaalala yan eh. Ang punto lamang, bakit namin tinatanong yan para i-express sa harapan ng publiko ang disappointment sa mga corrupt na politiko. 'Di ba? Kaya nga po kanina ang unang statement natin, ang kahilingan natin sa araw na ito ng kalayaan ng Pilipinas ay mapalaya na tayo sa mga corrupt na politiko na ito. Siya, hindi naman i-atras ang kaso sa kanya eh. Oy, maraming salamat Lorena Pajardo sa iyong super sticker. Thank you po. Ni Ombudsman Buying kasi nai-anunsyo na. Pag inatras yung kaso ni Ombudsman Buying kay Villanueva, magiging obvious yan. Magiging obvious yan. Yan yung problema dito kay Villanueva, mga kabunyo. Bumanat yan naman yung si Samurai Si nakapag-announce na si Ombudsman Buying. Kasabay niya yan na in-announce yung kay Jinggoy. Oh. Ang pagkakaiba lang yung kay Jinggoy, may pizza na siyang binigay. Sabi niya, May 28. May 28, ipafile na namin yan. Yan kay Jinggoy. Totoo nga, final niya May 28. Yung kay Villanueva, sabi niya, within 2 weeks. Inaano na yan, pina-finalize na yung kaso na yan. O, ganun. So, medyo sa ngayon na stage, kung lilipat man si Villanueva, kahit lumipat siya, mahirap na i-atras yung kaso. Kaya tingin ko, wala nang ganyang option si Joel Villanueva, mga tol. Bago natin ipagpatuloy yan, puntahan nga natin yung page ni Joel Villanueva. No, napakatahimik kasi ni Senator Joel Villanueva ngayon. Hindi natin siya talaga nakikita simula po nung inaresto itong si Jinggoy Estrada June 1. Hindi na po natin siya nakita publicly, no? Except sa mga ilang pahayag na pamamagitan pa ng text, yung pinasinungalingan niya, yung kumalat na impormasyon na siya po'y bumabaligtad kay Alan Peter Cayetano. Nag-text siya sa isang reporter sa Senado at yan nga po daw ay hindi totoo. Pero kung i-analyze natin itong kanyang Facebook page, parang hindi pa rin naman siya ang nagsasalita dito dahil malamang admin niya po ito eh. No, yung mga pinagkakatiwalaan nila sa kanilang mga pages. Ito, yung mga pangkaraniwan, job fair. Narito po ang listahan ng job fairs. Yan. Tapos, Araw ng Kalayaan, nag-share siya ng kanyang pagbati. Noong June 9, tungkol pa rin sa trabaho. College diploma, kahit matagal ka na nagtatrabaho, tapos batas na may kaugnayan po dito. No, yung ETIAP kung tawagin. Tapos, syempre, nangyari yung nakalulungkot na lindol sa Mindanao, June 8, at siya ay nag-post, o yung admin niya, I believe, ng panalangin para sa Mindanao. No? June 7, still admin niya pa rin po ito, National Migrant Workers Day. No? Ito, sinare lang yung balita tungkol po sa insentibo sa PESA at IPA na registered companies. Noong June 6, ito pa rin, mga may kaugnayan pa rin sa trabaho nila, no? Admin pa rin ito. Wala tayong nakita dito na malamang sa malamang siya mismo ang nag-post, no? Kaya basically mga tol, ang suspecha ko dito, nananahimik ngayon itong si Joel Villanueva for some reason na hindi natin alam at pwede lang natin gawin ay mag-speculate. Ang spekulasyon ko dito mga tol, tingin ko iniisip nito yung kanyang kinakaharap na problemang legal eh. No? Not necessarily na yan leadership dyan sa Senado. Kasi after all, wala na rin namang magagawa na ipaglaban pa nila ang pagiging Senate President nitong si Alan Peter Cayetano maliban kung dadalhin nila ito sa Korte Suprema. In fact, kanina sa naging talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpalakpakan pa nga ang tao eh. Nung ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos bilang acting Senate President at Senate President pro tempore, itong si Senator Sherwin Gatchalian. Di ba? Hiyawan ng tao. Kaya mismong sa punto na yon, direkta ng sinasabi ng gobyernong ito sa pamamagitan ng pahayag ng ating Pangulo na ang kinikilala nila bilang Senate President pro tempore ay hindi na si Loren Legarda and more so bilang acting Senate President itong si Sherwin Gatchalian.
and hindi na si Alan Peter Cayetano. Ngayon, kung ang pagbabasihan natin muli, balik tayo kay Joel Villanueva, yung kanyang pananahimik, baka mas nagpo-focus ito doon sa paparating na kaso na kanyang kakaharapin sa Sandigan Bayan, no? Baka bumubuelo na ito ng mga legal na diskarte o kaya paghahanda. Dahil kung tototohanin ni Ombudsman Boying Remulla ang pagkakaso sa kanya sa hukuman, matutulad na po siya kay Senator Jinggoy Estrada na maaaring arestuhin sa Senado. Pero baka hindi rin ganun ang mangyari dahil ang pagbabalik po nila kung sakasakali, kung sila ay magpa-participate, ay sa June 18. Yung pre-trial conference ng impeachment kay Sara Duterte, kung hindi sila magpapakita dyan, pwede silang magpakita by July 6 sa pagsisimula ng korte laban kay ng impeachment court sa kinakaharap na impeachment nitong si Sara Duterte. Pero may mga working days din naman diyan sa Senado na pwede silang magsagawa ng kanilang trabaho bilang senador. Kung siya'y maglalagi diyan at labasan siya isampahan siya ng kaso at labasan ng warrant of arrest, matutulad siya kay Senator Jinggoy. Ang difference lang, yung kay Senator Jinggoy is in session. Samantalang yung sa kanya, hindi po nakasesyon. Pero hindi rin naman pwedeng ipangatwira na kahit nakasesyon. Kaya nga si Jinggoy Estrada ay naaresto, di ba? Dahil yung kanila pong kinakaharap na problemang legal, particular plunder ay may kaparusahang reklusyon perpetua na ang pagkakakulong ay lagpas po sa 6 na taon. Bakit napakahalagang i-establish niyan? Kasi kung ang kinakaharap na kaso ng mambabatas ay may kaparusahan lamang ng 6 na taon at pababa, kapag ka nakasesyon ang Kongreso ay hindi siya pwedeng arestuhin. Pero hindi yan magagawa at hindi nagawa ni Jinggoy Estrada at hindi din magagawa kung sakali nitong si Joel Villanueva. No? Kaya yan yung mga spekulasyon ko. Mga bagay-bagay na iniisip nitong si Joel Villanueva kapag siguro siya ay nag-iisa na o kaya off sa harapan ng publiko. Dahil after all, kahit gaano ka makapangyarihan, kahit gaano ka kayaman, kapag ka kumatok sa iyo ang pinto ng hustisya o ang kamay ng batas, hindi mo ito mapipigilan. Basta nasa tamang proseso lamang. Tingnan nyo yung nangyari kay Chavit Singson. Sino ang mag-e-expect? Ako, di ko talaga in-expect na mangyayari kay Chavit Singson yung nangyari kahapon eh. Na siya'y nahainan ng warrant of arrest at inaresto. Nakapagpiyansa lamang ngayon. Kasi yun talaga ang batas. Ang problema lang sa mga nakalipas na panahon, nagkakaroon ng pamantayan sa estado ng tao. Kapag ka makapangyarihan at may kayamanan, ang hirap-hirap abutin ng kamay ng batas. Pero dahil nga ako'y naniniwala na sa ngayon, 95% gumagana talaga ang ating batas ng maayos. Bakit may 95% pa? Kasi hindi naman perpekto. Kung tutuusin, ang dami pa nga dyan dapat na napagkasuhan na at nakulong. Hindi pa rin nangyayari ngayon, di ba? Kaya 95% lang para po sa akin. At dahil po sa mga pagkakataon na yan, malamang sa malamang itong si Senator Joel Villanueva, magde-decide ito ultimately sa kanyang kinabukasan. Baka hindi kaya dahil hindi ito nagpaparamdam, nagpe-prepare ng magtago? Sana wag naman, ano? Total, sinasabi naman ni Senator Joel Villanueva na wala siyang kasalanan at haharapin niya ng buong tapang itong mga ibinabato sa kanya. No? Kaya sana wag na dumating sa punto na gayahin niya si Senator Bato de la Rosa na nagtatago. Balikan natin ang reaksyon nitong si Attorney Enzo Recto. Obvious yan. Ha? Oh. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya yan yung kaya mayroon ngayon, may lumalabas ngayon dito, may nakita ako, may picture kasi si Villanueva kasama si Gatchalian at kasama si Mig Subiri. So, itong Philippine Star,
ako nga, nagamit ko rin yung picture na yan ng Philippine Star. To. Kasi Philippine Star naman yan. Ito yung sinasabi natin mga tol na huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita po natin. Dapat talaga lagi po tayong nagbe-verify. Nung lumabas po ito, tama naman si Attorney Enzo Recto sa Philippine Star. Tiningnan ko kagad yung nature sa likod nung picture. At sabi ko, matagal na ito. Yun na kagad yung duda ko. Matagal na ito kasi unang-una, yung itsura nila, no? Medyo iba na sa itsura nila ngayon. Salamat sa iyong super sticker sa Kia Cobega. Maraming salamat po sa inyong blessing. Pangalawa, may ChatGPT na akong ginagamit Kaya antemano, kinapi ko yung picture tapos pinaste ko kay ChatGPT. Sabi ko, pakihanap mo nga itong picture na ito at tukuyin mo kung ito ba ay bago o luma na. Sabi ni ChatGPT, posted na yan sa mga nakalipas na balita, taon ang nakalipas. Kaya hindi ko na sinakyan yon. Although, nakikisakay ako sa mga issue at chismis na si Senator Joel Villanueva ay posibleng tumalon ng bakod. Yun naman ay nakabase hindi sa picture na ito, kung hindi sa mga pahayag mismo ng mga kapwa nila senador katulad po ni Senator Erwin Tulfo. Nung nakaraan, 'di ba, napag-usapan natin dito, ayon kay Senator Erwin Tulfo, patuloy nilang kinakausap ang 1 hanggang 2 miyembro ng majority, ng minority ngayon. At normal naman daw po 'yan kasi pagdating po sa labas ng Senado, sila na may mga magkakaibigan, yung iba nga daw po diyan magkumpare, magkumare. Kaya normal na maghikayatan either from majority to minority or vice versa, no? Tapos naalala ko din na itong si Senator Joel Villanueva ay kaibigan ng isa sa mga veteranong senador diyan po sa Senado. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na ang nakikipag-usap sa kanila ay mga veteranong senador sapagkat sila ay mga bagito pa lamang diyan ayon kay Senator Erwin Tulfo. At ang pumasok sa isip ko ay si Senator JB Ejercito, no? Kasi sa aking pagkakaalam, malapit na magkaibigan itong si Senator JB Ejercito at si Joel Villanueva. At si Senator JB Ejercito ay veteranong senador na rin, no? Bagamat yan ay hindi naman sigurado, pero yun lamang yung pakiramdam ko na kung meron man sigurong makikipag-usap dito kay Joel Villanueva bilang isang magkaibigan, magkumpare at hihikayatin ang isa't isa, silang dalawa. Posibleng ang humihikayat kay Joel Villanueva is si Senator JB Ejercito and vice versa. Si Joel Villanueva being friend kay JB Ejercito, malamang kinakausap niya rin ang huli para lumipat naman sa Cayetano Black. Pero yung likelihood ng paglipat sa dalawa ay magkaiba. Kasi unang-una tinanggihan na ni JB Ejercito yung alok ng Cayetano Black, di ba? Napakalakas na posisyon yung majority block. Kaya nga parang may tampo pa si Joel Villanueva nung unang lumabas na chismis Kasi hindi sa kanya inalok. Bagkos inalok ito kay JB Ejercito. Pero tinanggihan ito ni JB Ejercito kasi ayaw niyang sumama sa Cayetano Black. Sa parte naman ni Joel Villanueva, ang daming mga dahilan para po siya posibleng lumipat, no? Siyempre, nandiyan yung pagtatrabaho. Sa parte ni Cayetano, hindi na sila nakakapagtrabaho. Kung lilipat siya sa Gatchalian Black, makakapagtrabaho sila. Tapos yung isipin pa ng marami na baka nga maging dahilan yan, makipag-bargain para sa kanyang kinakaharap na kaso at eventually lumipat sa majority. Anong masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapan mga tol? I-comment nyo na lamang po dyan sa chat area. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.